Nasa top 10 na may pinakamaraming mineral deposit ang Pilipinas sa buong mundo. Tayo'y mayamang bansang nagpapanggap na mahirap. Tama ang direksyon ng DENR Secretary Loyzaga at ni Pangulong Marcos na itaas ang kontribusyon ng mining mula 0.7%, wala pang 1% na kahit 2% man lamang ng GDP. Ang ibang bansa, malayong mataas, 13, 14, 18% ng GDP. Yun nasa top 10 na richest mineral countries in the world. Bakit tayo ay nasa 0.5% lang, sobro ng konti? Nag-a-apply, tinatrato bilang pribadong pagmamayari nila, uupuan lang, ihintayin tumaas, bebenta sa kung sino talagang interesado pagdating ng 10, 20 taon. Pues sorry, hindi nila pribadong pagmamayari yan. That is owned by the state. Under the Constitution, all mineral deposits are owned by the state. They are mere contractors. Any EP or MPSA grantee or licensee are mere contractors of the state over an asset that is owned by the state. Pwede bang subcon yung MPSA at EP? Pinapayagan daw ng DENR ito sa mga nagdaang panahon na i-transfer ng ganun-ganun na lamang. Ba't ka pa duman sa butas ng karayom para mag-apply at mag-grantan? Pwede mo naman palang ipasa at ibenta sa iba. Hindi rin dapat pinapayagan ng DENR yan. Kung hindi niya na kayang i-explore, hindi niya kayang i-process yung minerals, bitawan niya o bawiin sa kanya ng gobyerno at ang panukala ko nga kanina, i-bid out ito ng gobyerno para kumita pa ang gobyerno maliban sa share natin sa minerals na pwedeng iproseso at mamina. Kailangan ng may batas na gagawin? Hindi kinakailangan. Actually, by mere regulation, this can be done. Lahat ng pinag-usapan namin kanina, regulasyon lamang at hindi kailangan ng batas. Pwede ito magawa sa pamamagitan ng Department Administrative Order, sa pamamagitan ng Memorandum Circular. O yun lang ang pag-usapan natin, di ba? Ay. Kayo naman nagpa... Wag na, okay na eh.